Praise God. Good morning po. Taas ng energy. Good morning. Ready na po ba tayo magpuri sa ating Panginoong Diyos? Sabi nga dito sa awitin natin, truly when we think the goodness of our Lord Jesus sa buhay natin and what He has done sa buhay natin, hindi tayo magkakanda humayaw na magpuri sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo magkakanda humayaw na sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, na umawit para kay Lord Jesus. Kaya today, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Ibigay natin yung deserve na papuri, yung best na pagpupuri na deserve ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Come on, clap your hands. Hey, hey. Got a feeling that I really need to let go of everything that's weighing me down. Gonna listen to the voice that I know. You speak to me and say I'm free. Nothing's gonna hold me down, 'cause you keep setting me free. Can feel it all around, 'cause in your presence I'm free. Whoa, 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 when I think of how my life has been changed, it all comes down to being with you. And I know that you are always with me. Lord, I believe with you I'm free. Nothing's gonna hold me down, 'cause you keep setting me free. Can feel it all around, 'cause in your presence I'm free. Whoa, 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 praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my, come on, I'm gonna praise you. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, I gotta praise, and I gotta let it out. I gotta praise, I gotta praise. I gotta praise, and I gotta let it out. I gotta praise, I gotta praise. I gotta praise, and I gotta let it out. I gotta praise, I gotta praise.
praise, I gotta praise, and I gotta let it out. I gotta praise Him, just keep praising, just keep praising Him, just keep praising Him, just keep praising Him, and never sound retreat. Just keep praising Him, just keep praising Him, just keep praising Him, and praise will bring the victory. 'Cause when I think of His goodness, what's done for me, when I think of His goodness, how set me, I can praise, 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 praise all night, all night, all night, all night. When I think of His goodness, what's done for me, when I think of His greatness, how set me free, I can praise, 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 praise all night, all night, all night, all night. 'Cause when I think of His goodness, what's done for me, when I think of His goodness, I'm set me free, I can jump, 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 jump all night, all night, all night, all night. 'Cause when I think of His goodness, what's done for me, when I think of His goodness, how set me free, I can run, 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 run all night, all night, all night, all night. 'Cause when I think of His goodness, what's done for me, when I think of His goodness, how set me free, I can clap, 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 clap all night, all night, all night, all right, all right, all right, all right, all right. Sing, can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus. Keep praising, just keep praising Him, just keep praising Him, just keep praising Him, and never stop repeat. Just keep praising Him, just keep praising Him, just keep praising Him, and praise will bring the victory. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpak para sa buhay na Diyos. Sabi sa awit natin, just keep praising Him. Dahil kapag nagpupuri ka kay Lord, ano yung sabi doon? For praise will bring the victory. Kaya pala, mas nag-overcome yung isang taong worshiper. Mas overcomer yung taong nagpipraise. He just keep praising and praising even when the seasons are not okay. Nagkakaroon ng victory yung tao when he just keep on praising and keep on worshiping kahit may pinagdadaanan.
Again, this is Sunday celebration. It is not usual day. It is not normal mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. This is your moment with the Lord. So lagi po namin sinasabi, cherish your moment sa Panginoong Diyos. Sige nga, sabihin niyo po sa amin, may iba pa bang panahon na ganito kayo magpuri kay Lord? Diba, itong oras lang na to, sa karamihan sa atin, kaya huwag mong ipagdamot yung boses mo. Hindi importante kay Lord kung nasa tono ka. Ang importante kay Lord yung puso na may pagpupuri kay Lord. Even hindi mo kabisado yung kanta, ang pinaka-importante kay Lord, nauunawaan mo bakit mo inaawit yun para sa Kanya. And the message of this song, may namatay para sa iyo para ikaw ay mabuhay. May nag-sacrifice para sa iyo para mabigyan ka ng chance. May tumanggap ng latay, may nasaktan para ikaw ay gumaling. There is someone who bore the cross and who fights death for your life. So ano yung dapat mong gawin ngayon in return sa lahat ng ginawa ng Diyos sa'yo? Hindi ka aksidente kung bakit nandito ka ngayon. Hindi aksidente kung bakit ikaw yung VIP namin ngayon. Hindi yun aksidente. Because the Lord is creating your story. The Lord is creating your transformation story. So cherish it. Cherish it, kapatid. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po sa lahat ng bagay na ginagawa niyo sa amin. Yung nandito po kami ngayon is a great evidence na yung grace mo nagpapatuloy. Yung mercy mo ay umaapaw sa bawat isa. It is an evidence na marami ka pang binibigyan ng opportunity to grow. Marami ka pang binibigyan ng chances na ma-reach yung full potential and yung full transformation ng kanilang buhay. Kasi Lord, wala kang ibang dinidesire sa bawat isang anak mong nandito ngayon. Hindi Lord, mangyari sa amin yung blueprint mo nung una pa lang. That your plans for us is to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a future. Panginoon, katagpuin mo ang puso ng bawat isa ngayon. Yes, nasa kanya-kanyang season ng buhay. Nasa kanya-kanyang heartaches. Nasa kanya-kanyang brokenness. Nasa kanya-kanyang emptiness. But may we reminded, Panginoon, na sa cross tinapos mo na lahat. Mapaalalahanan kami na sa cross nagkaroon kami ng pag-asa. That through the cross, napatawad kami. And through the cross, may chance kami para magbuo ulit ng panibagong relasyon sa iyo. And this morning, mangusap ka. May our heart be repentant and receptive enough na tanggapin ano yung nais mong sabihin sa amin ngayong umagang ito. Nang sa gayon, hindi masayang yung oras na inila namin sa iyo. Kundi Lord, each moment na dumadating kami dito, unti-unti meron kang binabago. Unti-unti meron kang binibigyan ng pag-asa. Unti-unti may tumutubong maganda sa amin at magbubunga ng maganda, Panginoon. Lord, we cannot do it alone because apart from you, we are truly nothing. But your name is the highest, your name is the greatest, and it stands above them all. Na imposibleng hindi mo kayang gawin ang imposible, Lord Jesus. Salamat po, and we offer up our lives to you, our thanksgiving, and all the glory and honor be unto your name, Jesus. Amen and amen. Be glorified.
was my cross before, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
position. Your name stands above them. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, Jesus, stands above them. Positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high. Holy forever. Hear your people sing, oh God. Hear your people sing. Hear I cry, Jesus. Hear I cry to the King of Kings and the Lord of Lords. To our Savior, you will always be. You will always be. Holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing, oh God. Come on, raise your voices. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Yes, Lord. Holy, holy forever. 'Cause you will always, always be. You will always be. Holy, holy forever. For the last time, you will always be. Holy, holy forever. Come on, raise your voices to Jesus, to the Lord of Lords, and to the King of Kings. Hallelujah, hallelujah. We praise your name, oh God. We praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise God! Malakas na palakpak para sa ating Panginoon! Yan na ba ang pinakamalakas nyo? Palakpak na merong ngiti sa Panginoon! Palakpak na merong pagpapasalamat! Palakpak na merong pagbuka naman ng mga bibig, pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Thank you, Jesus! Lahat magsabi, thank you, Jesus! Praise the Lord! Praise the Lord!
Praise God. Para masanay po tayo na binubukan natin ang ating mga bibig, pagpapasalamat sa ating Panginoon. So, basa po tayo sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Hindi ang sabay-sabay na lang po tayo ha. Total nakikita nyo naman. Ready, go! Hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa paghahari ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Next. Sa araw na ito ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay naghayag kami ng salita katulad ng mga propeta? At sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming hiwala. 23, pagkatapos nito ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng... Okay, let us pray. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo na mabigyan mo po kami muli ng pagkakataon na katulad na ito na makapakinig ng iyong mga salita. Pagkakataon din na makapagpasalamat kami sa iyo kasi totoo Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. At yung chances na binibigay mo, yung opportunity na rin na nandito kami na kung anon man yung nais mong ipahatid sa bawat isa, kayo po ang manguna sa kanilang mga buhay. Muli, let your will be done sa mga salitang aking ipapahayag sa kanila dahil wala po rin akong magagawa kung wala rin kayo. Ang lahat ng ito, papuri at pagsamba sa banal mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen! Malakas na palakpak sa Panginoon. Pwede na salang makaupo. God bless you, brother. God bless you, sister. Sinabihan niyo bang katabi niyo? Okay. So, may binanggit kasi dito si Jesus Christ patungkol doon sa mga tao, bukod sa disciples niya, doon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Marami sa kanyang mga pangangaral sa iba-ibang lugar na pumupunta siya, lagi naman na mayroong mga sumusunod sa Kanya. Kaya mapapansin natin, syempre, kung irerealidad natin sa panahon natin ngayon, maraming handang makinig, kaya nga maraming nagsisimba, maraming mga naglilingkod sa Panginoon, minsan nasa ministry. Pero ang nakakaano dito mga kapatid, yung nandun ka na sa kalagayan na yon, tapos ang sabihin sa'yo ni Jesus Christ, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. So ito yung masasabi natin, sa ibang word na nakita ko, pinakamapanganib, pinakaseryoso, pinakadelikado na salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi pwedeng isipin natin, okay naman ako. Pwede natin sabihin natin, active naman ako. Pwede naman natin sabihin na mabuting tao ako, mabuting tao siya. Pero pagdating pala sa langit, baka tanungin ka pa ni Lord ulit, kilala ba kita? Umano sa akin ito, bago do sa title na to. Kasi yung sinabi nga dito ni Jesus Christ sa mga tao na hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin. Yung isang verse ko kasi, yung life verse, yung sinabi ni Jesus Christ, nangangaral din siya, marami din siyang sumunod sa Kanya. Tapos sa Kanyang pangangaral, marami ang tumalikod, maraming umatras, maraming umayaw. Kaya ang una niyang tinanong, yung mga disciples niya, sabi niya, pati ba naman kayo, aalis din? Pero merong sumagot, si Pedro. Sumagot si Pedro. Sabi niya, Lord, saan kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya doon ko pinasok yung title na ito, No Turning Back. Kasi kung doon, sa Matthew 7:23 na hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa amin. Kasi pag sinabing kung lalayo ka, ang tanong, saan ka pupunta?
Yung tanong naman ni Jesus Christ, pati ba naman kayo aalis? Saan ako pupunta? Kaya tanungin mo katabi mo, saan ba ako pupunta? Sagutin mo naman siya, no turning back. Walang atrasan. Ang hina naman, walang atrasan. Choose to stay. Diba? Kung yun, kasi yun yung naging ano ko, kaya sabi ko, hindi ko alam kung anong nais ko na ipahayag sa inyo sa oras na to. So, sabi ko, Lord, thank you sa pagkakataon na ito. So, ano ba yung mga mensahe ng Diyos na dapat na hindi tayo tatalikod, hindi tayo atras, lalo na sa panahon natin ngayon, na marami nang yung iba, ang tawag kasi nila kadalasan backslider. Pero kahit sabi nung isang nabasa ko, ang mga backslider, hindi mo nakikita na talagang umaalis kahit pala nasa loob ng church, ay pwede siyang maging backslider. Kaya, sa atin, stay ka lang, faithful ka lang sa ating Panginoong Diyos. So, una natin, messages that we must not turn back, the message of commitment. Sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, sa araw na ito, tinatawag ko ang langit at lupa na maging saksi ko. Na maging saksi kung alin dito ang pipiliin nyo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa, piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal pati na ang inyong mga anak. So ang commitment pala dito is a choice. Dapat pinili mo na i-commit mo ang iyong sarili sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil ang commitment natin sa ating Panginoong Diyos, dapat hindi ito nakabase sa feelings. No, ngayon, totoo Lord, maglilingkod na ako sa iyo, magkukommit na ako sa iyo. Kasi pag sinabi natin, commitment natin sa ating Panginoong Diyos, pumili ka sa Kanya, dapat ay panindigan mo. Kung ano yung sinabi mo kasi pagdating sa Panginoong Diyos, ang Diyos ay hindi napabibiro. Hindi tatanggap ng joke ang Diyos. Kaya nung time na sinabi mo, pinili mo ang Diyos, dapat na panindigan mo. Kahit mahirap. Para sa'yo, kasi iniisip mo rin parang walang kasiguraduhan. Ganyan nung nangyari kay Abraham. Pero nagpatuloy siya sa ating Panginoong Diyos. At yung tunay na commitment natin sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, dapat ay hindi pabago-bago. Dapat consistent tayo. Yung hindi ngayon, kasi okay ka, maganda buhay mo, dere-derecho, pagdating ng problema, biglang mawawala ka na naman. Kaya piliin natin ang Diyos sa araw-araw natin. Kahit wala kang gana, i-commit mo rin ang sarili mo sa Diyos. Kahit may pressure, i-commit mo pa rin ang sarili mo sa Diyos. Kahit may tukso, commit mo pa rin ang sarili mo sa ating Panginoong Diyos. Kasi walang gitna. Pag nasa gitna ka, pwede ka kasi mag-isip, sige kayo muna, dito muna kami. Tapos sa time, pag gusto mo na naman. Sabi nga, ang commitment mo ngayon ay pwede mong maging destiny bukas. Kasi kung anong pinili mo ngayon, yun yung magiging destiny mo bukas. At tandaan natin yung bawat commitment natin o yung bawat choice natin, merong mga consequence yan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay, bakit ka pa babalik? Iniligtas ka na ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang gagawin mo na lang, ano ang bagay na pwede makapagpalayo sa iyo? Iwasan mo na yung mga tao o kahit anong mga sitwasyon na sa iniisip mo ay maghahatak sa iyo pabalik. Dapat mag-set ka na ng boundary. Nung nag-commit ka sa ating Panginoong Diyos, mag-set ka na ng boundary. Kasi pagka hindi ka pa naglalagay ng boundary, may tendency pa na meron kang babalikan. May tendency pa na gusto mong bumalik. Kaya maglagay ka na ng boundary at panindigan mo kung ano yung sinabi mong pangako sa ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, pagdating sa commitment, tandaan nyo, makaka-apekto ito sa next generation. Kanina narinig natin yon. Di ba sabi doon sa verse, piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal. Bakit? Kasi pati na ang inyong mga anak. So ibig sabihin yung commitment mo ngayon, tapos umatras ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo, makaka-apekto pala to sa iyong susunod na henerasyon. Kasi ikaw yung kanilang magiging
halimbawa sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, at syempre sa mga susunod na generation mo. Kasi pag nakita ka, matatag ka ngayon, hindi ka umatras, magiging inspirasyon ka. Yung nagtuloy-tuloy ka, nakita nila na kahit anong problema, naging matatag ka, magiging inspirasyon kanila. Pero pag pabago-bago ka, bawa nagbago, umatras ka, magiging dahilan ka naman ng pagdududa nila, magiging dahilan naman yun na sila man ay aatras din. Kaya ngayon yung lagi kong sinasabi pagka meron akong kwento-kwentuhan, para ikaw yung umakyat sa hagdan, malapit ka na, isang step na lang, tapos umatras ka pa. Eh yung kasunod mo, unang-una syempre ang family mo, pag nakita nilang, ba't ka umatras? O, aatras na rin sila. So sabi nga na C.S. Lewis, nakita ko na God does not want something from you, He simply wants you. Marami ka kasi, kung sa material na bagay, marami kang pwedeng ibigay. Kung binibless ka sa pera, kaya mo kasi magbigay ng pera. Kung binibless ka sa ibang bagay, madali lang yon. Pero ang sabi dito, ang gusto ng Diyos ay ikaw mismo. Yung buong buhay mo, yun yung kailangan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ipakita mo naman yung pagsunod mo sa ating Panginoong Diyos. Yung habang buhay, yung hindi panandalian lamang. At tandaan natin, meron din ako isang nakita. The hardest part of commitment is not starting, but continuing. Diba? Kasi marami kasi yung maganda yung simula. Pero pagdating sa huli, marami nang nagkukulan sa faithfulness. Kaya nga sabi ng Bible, ang makapagtiis hanggang sa wakas ay, kaya ang nagjo-journey tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang makapagtiis hanggang sa dulo ay siyang maliligtas. Kaya nawa sa bawat isa sa atin, yung commitment natin sa ating Panginoong Diyos, i-commit na natin. Kung yung commitment mo sa ating Panginoong Diyos, kung noon pa man o ngayon nagagawin mong commitment, dapat tuloy-tuloy. Hindi kalahati. Dapat buo. Kasi ang sabi ng Panginoong Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong kaisipan, dapat buo. Ikaw ba naman may asawa ka, gusto mo mahalin kalahati lang? Hindi siya papayag ng 50-50 o kaya one-sided. Diba? Kung kailangan niya ng 100% mo. Ganon din ang ating Panginoong Diyos. Tandaan mo, buhay niya ang inialay sa'yo para mapatawad ka sa kanyang kasalanan. Kaya isipin natin yung commitment. Nag-commit ka na sa Panginoong Diyos, walang atrasan o no turning back. Pangalawa naman is the message of surrender. Sabi sa Luke 9:23, pagkatapos, sinabi niya sa kanilang lahat, kung sino man sa inyo ang gustong sumunod sa akin, ay hindi niya inuuna ang kanyang sarili at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. So yung isang mapapansin natin, yung pag sinabing surrender, yung i-deny mo ang iyong sarili. Kasi ang una pa lang na pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos ay nagsisimula kung paano mo tatanggihan ang iyong sarili. Dito mo sasabihin na, hindi na ako ang masusunod, kundi si Kristo na dapat ang masunod sa buhay. Kaya tandaan mo, nung tinanong ka, bago ka i-baptize, di ba? Si Jesus Christ na ba ang masusunod sa buhay mo at hindi na ikaw? Anong sagot mo doon? Naalala niyo pa ba yon? O, di ba? Ang sabi doon, si Jesus Christ na ang masusunod. Kasi hindi naman pwedeng sabay ang dalawang trono sa puso mo. Na ikaw ang may control, tapos ang Panginoong Diyos ay hindi. Kaya sa bawat decision na gagawin natin, lagi nating tatanungin, Lord, ito ba ay para sa sarili ko o para sa'yo? Pero para sa'yo, sabihin ko sa'yo, dapat piliin mo na isuko ang sarili mo at huwag nang balikan ang dating makasariling buhay. Yung gusto mo, ikaw lagi ang nasusunod. Bakit? Kasi ang surrender, dapat araw-araw. Kasi yung mga pagpili natin ay araw-araw. Hindi ito one-time event. Yung hindi minsan lang. Yung hindi kapag i-deny mo ang sarili mo, isosurrender mo, pag nandito ka lang sa loob ng church, tandaan mo, ilang oras ka lang nandito. Mas mahaba pag nandun ka sa labas.
Mas mahaba ka. Kaya nga yung sinabi ng sa ika-4 na utos, yung keep the Sabbath day. Pag sinabi nating day, ilang oras? 24 hours, tapos ito lang. Kaya ikwentahin mo 7 times 24 yung 7 days, tapos ilan lang yung oras na binigay mo sa ating Panginoong Diyos. Kaya mas marami pa yung pagpipilian na gagawin mo. Kaya nga surrender natin sa ating Panginoong Diyos ay araw-araw. Ang cross ay hindi simbolo ng comfort. Ito ay nagsisimbolize ng sacrifice at pagsunod kahit mahirap. Kasi yun yung lagi sinasabi ng iba, pag sumunod ka sa ating Panginoong Diyos, parang ang hirap. Kasi ang problema kasi ito ng marami, ito nakikita ko, gusto nila ng salvation. Pero ayaw nila ng sacrifice. Gusto nilang maligtas. Lord, iligtas mo ko. Pero ayaw naman nilang mag-sacrifice. Gusto nila ng blessing. Pero ayaw naman nila ng burden. Lord, bless mo ko. Pero anong sinabi ng Panginoong Diyos? Humayo ka. Ayaw nila ng burden. Kaya sa atin, kung may pagsubok man sa ginagawa natin, huwag kang umatras. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang aatras. Huwag kang bibitaw, sabi nung kanta. Huwag kang bumitaw. At huwag ka na siyempreng babalik. Ano lang gagawin mo? Yakapin mo ko na yung proseso ng ating Panginoong Diyos at magpatuloy ka. Kung inisip mo pa rin mahirap, sige lang. Magpatuloy. Mga nanay nga di ba ilang beses nagbubuntis, mahirap, pero ano? Di ba? So, ganun din sa ating Panginoong Diyos. So, maraming natawang mga nanay. Di ba? Mahirap. Sasabihin mo mahirap, pero bakit? Ilan pa rin, di ba? So, ganun din sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Surrender is complete. Dapat ang pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos ay hindi lang kalahati. Walang reservation. Wala ring backup plan. Wala ring ito narinig ko, just in case. So, partial obedience is still disobedience. Kaya kung may tinatago ka pang bahagi ng buhay mo, yung bahagi na yon, baka hindi pa talaga naisuko sa ating Panginoong Diyos. Kaya, bawa, kung may mga bisyo ka, mga toxic habits ka, may yung mga priorities mo na mali, mga unhealthy relationships, bitawan mo na yan. Kundi isuko mo na sa ating Panginoong Diyos. Kahit sabihin mong matatawag na Kristiyano ka ngayon, meron pa rin Kasi meron ka pang nababalikan. Kaya sabi ko kanina, mag-set ka ng boundary at isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Diyos. Ito na ko to kasi lumabas sa FB ko, yung awitin na yung I surrender all. Patungkol to sa isang sinulat ito ni Hudson W. Van Deventer. So, si Deventer na lang. Isa siyang art teacher at musician. At maganda, successful naman yung kanyang trabaho, stable. Hindi niya po problemahin ang salapi. Mapoprovide niya ang gusto niya sa buhay. Pero may isa pa, na kahit sasabihin natin, sabi niya sa sarili, maka-Diyos naman siya. Pero tinatawag siya ng ating Panginoong Diyos sa full-time ministry. Maganda trabaho niya. So, nakailang taon na rin siya na gano'n ang buhay niya. Nagsisimba siya, may ministry siya. Pero, meron pa rin tawag sa kanya na gusto niyang mag-full-time siya. So, siyempre, ang pagpipilian niya, susundin ba niya yung nais ng Panginoong Diyos o mas gugustuhin niya yung secure at komportableng buhay. So, ang sabi nun sa kwento, nakipag-struggle siya sa prayer sa Panginoon. At doon sa prayer niya sa ating Panginoong Diyos, siyempre, aminado naman siya na naniniwala siya sa ating Panginoon. Dumating yung punto na habang sa pagpe-pray niya, hindi na niya pwedeng baliwalain yung tawag ng Diyos. So, sa struggle niya, sa pagpe-pray niya, doon niya naintindihan na hindi pala kailangan ng Diyos ng partial surrender kasi gusto ng Diyos ng buong buhay. Kaya nag-decide siya, malis na siya doon sa trabaho niya na nagbigay ng security sa kanya, stable na buhay niya, at pinili niya ang full-time ministry ng Panginoong Diyos. At ang sabi doon, hindi siya pinabayaan ng Diyos. At totoo yung sinabi ng Bible,
Na nung tinawag ka, hindi ka niya iiwan o hindi ka niya pababayaan. Kaya lang hindi mo nararanasan yung mga kataganayon ng Diyos kasi hindi mo pa 100% sinusuko ang sarili mo. Bakit? Kasi nakadepende ka na kasi marami kang pera. Nakadepende ka kasi alam mo may sahod ka. Pero itry mo na mag full time ka sa Panginoong Diyos at doon mo maranasan yung miracles. Kaya nga sabi ng Diyos, signs and wonders and miracles. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. God never said the journey would be easy, but He did say the arrival would be worthwhile. Di ba yung journey? So hindi naman siya madali. Kasi kaya nga siguro bakit yung iba ayaw sumama, ayaw gawin. Kasi iniisip nila yung ibang kapatiran, so ganito na yung ginagawa. Nakikita nila yung hirap. Pero sabi naman doon, the arrival would be worthwhile. So yung kwento na to, na hindi ka tinawag ng Diyos sa partial obedience mo, ang nais ng Diyos ay total surrender mo sa ating Panginoong Diyos. Kasi pag ginawa mo to, dun mo lang mararanasan ang tunay na buhay para sa'yo. Hindi ka na babalik kasi wala ka nang natitirang dahilan para bumalik ka. At yung lyrics doon, all to Jesus I surrender. Malakas na palakpak sa ating Panginoong Diyos. The message of not forsaking fellowship, sabi sa Hebrews 10:24-25. At sikapin nating mahikayat ang isa-isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Kasi hindi naman dinesign ng Diyos na mag-isa ka lang. Kung ang tao ay mayroong siyang kasabihan, no man is an island, ang Diyos naman ay hindi. Kailangan niya ng unity. So, huwag ka nang babalik. Kumbaga, nakakadalo ka na sa ating Panginoong Diyos. So, huwag mo nang balikan na ikaw ay mag-isa. Kasi ang fellowship ay pagtitipon, lugar kung saan ka pinapalakas, saan ka kinokorek, doon ka hinahikayat sa pagmamahal at mabubuting gawa. Kasi pag pinili mo na ayaw mong sumama, hindi ka magiging strong. At ano pang mangyayari sa'yo? Expose ka. Tandaan mo, pag wala ka sa mga gawain, expose ka. Doon dadating yung mga tukso, yung mga pagod. Ang sabi ng isang nabasa ko, unti-unti kang manlalamig na hindi mo nararamdaman. Kaya wag mong isipin na mas gusto mong mag-isa at ayaw mong makisama. Kasi naanuhan ka sa mga amoy, kaya ayaw mong tumabi, kasi naano ka, naiirita ka pag may katabi ka. Pero sabi nga na magkaisa tayo. Lumapit ka, makipag-ugnayan ka. Manatili ka sa mga kapatiran. Naalala ko, pag may prayer meeting kami dati noon, dito, minsan advance pa. Yung, dito pa lang, nagtitipon-tipon na. Yung mas maaga dun sa takdang oras. Kasi nagkakaroon pa ng mga bonding. So, ganun din naman sa atin. Kung ilalayo mo sarili mo, kasi ayaw mo pala ng merong kasama, gusto mo nag-iisa ka lang. At tandaan din natin, huwag din natin i-neglect yung bawat pagtitipon. Kaya nga sabi doon, doon sa binasa natin, huwag kaliligtaan ang bawat pagtitipon. Kasi dito mo mararanasan yung unti-unti, hindi man biglaan, dahan-dahan, na kapag absent ka, hanggang sa mawalan ka na ng gana at hanggang sa tuluyang lumayo ka na. Doon sa isang nabasa ko, spiritual drift is silent but deadly. Yung hindi ka na nakipag-ugnayan, hindi ka na nakikipag sa mga kapatiran. Sabi doon pala, deadly pala yan. So gawin mong priority ang church. Kasi ang church service ay gawain to, mga small groups, mga Bible studies, mga spiritual connections, kahit busy ka, kahit pagod ka, manatili ka, huwag kang aatras. Kasi yung mga sa school mo nga sa trabaho mo nga, 100% binibigay mo yung buong buhay mo, tapos pagdating sa ating Panginoong Diyos, saka na lang, pagod ako, sila na lang. Ganon yung nangyayari sa atin. Tandaan natin, ito yung magpapalakas sa atin kapag ikaw ay nang hihina. At pangyari, pag pagod ka, instinct mo ay lumayo. Pero handa mo dapat lumapit sa ating Panginoong Diyos. Kapag nahihirapan ka, huwag kang magtago. Huwag kang lumayo. Mas lalo kang lumapit, makipagkaisa sa mga kapatiran. At yung hindi mo
atras doon sa verse na binasa natin, lalo na sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, kung titingnan natin, parang talagang nasa Book of Revelation na tayo na malapit nang dadating ang ating Panginoong Diyos, na mas tumitindi ang laban. Kasi hindi na ito yung panahon na dapat lumayo ka. Ito ang panahon na dapat tayo ay nagkakaisa. Kasi ngayon ang ginagawa ni Satan, lalo kang binibigyan ng trabaho sa school ng gagawin, ng mga trabaho sa ano mo, mas lalo kang binibigyan ng kabisihan. Kaya nangyayari, mas natitipid mo yung para sa ating Panginoong Diyos. Lalo kang maging dapat active. Lalo kang dapat na maging committed. Huwag kang mawawala sa mga fellowshipping habang papalapit na ang wakas. Sabi nga ng Galatians 6:2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Kasi masasabi natin ito yung tunay na kapatiran, yung handa kang magdala ng bigat ng isa't isa. Bagamat hindi perfect yung mga tao na nandoon sa mga gawain, pero handa kang makipagtulungan sa anumang uri ng laban. Yung hindi ka lang tinawag ng ating Panginoong Diyos para maniwala, tinawag ka para maging bahagi ng katawan. At sa katawan ni Jesus, walang atrasan. Yung inilagay ka na doon sa katawan ng ating Panginoong Diyos, tapos nilagay ka na, pinilit mong umalis. Diba? So, dapat makipagkaisa tayo sa nais ng ating Panginoong Diyos. Pang-apat is the message of soul winning. Sabi ng Mark 16:15, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral nyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Unang-una, ang utos ng Diyos ay, ang verse na ito ay utos ng ating Panginoon. Isipin mo, kung si Jesus Christ ay tunay na Diyos ng buhay mo, namatay para sa iyo, para sa Kanya, para sa akin, ibig sabihin, hindi siya option. Hindi siya option. Kasi pag sinabi natin yung word na ginamit dito na humayo ka, ibig sabihin, kikilos ka. Hindi lang yon sa pamagitan ng salita. Delayed obedience is still disobedience. Kung alam mo ang utos, tapos hindi mo ginagawa, hindi ka sumusunod, nagpapadelay ka lang. Tandaan mo, part ka ng body ng ating Panginoon. Hindi lang yon gawain ng iba. Kaya tignan mo ang katawan mo, mula ulo hanggang pa. Anong parte doon ng katawan mo na hindi gumagalaw, hindi kumikilos? Di ba wala? Lahat nagfa-function. At kung mayroon mang hindi gumagawa, kadalasan, pag may paralyzed, wala namang paralyzed, di ba? So, ibig sabihin lahat yan, kumikilos. So, dapat yan gumagawa. Ganon din sa body ng ating Panginoong Diyos. Tayo yun. Kaya dapat tayo ay kumikilos. Kasi bakit? Kung alam mo rin yung ginawa sa'yo ng ating Panginoong Diyos, ito yung maglilid sa'yo na may mission ka pala sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang soul winning o yung paghayo natin, hindi lang siya duty. Ito yung, dahil sa sobrang pagmamahal mo sa ating Panginoong Diyos, sa sobrang gusto mong sumunod sa Kanya, handa kang mag-sacrifice. Diba? Ikaw na nagmamahal sa asawa mo, lahat ginagawa mo. Naalala ko yung isang kwento, sabi niya, abutin niyang mga bituin sa langit. Diba? So, gagawin niyang lahat. So, bakit hindi natin magawa pagdating sa ating Panginoong Diyos? Sabi nga, maraming nagmamahal sa Diyos, pero hanggang salita. Pero ayaw nila ng burden, ayaw nila ng sacrifice. Hindi mo ba alam na yung pagmamahal mo sa ating Panginoong Diyos, dapat maghatid yun ng soul winning, na hindi lang ikaw mag-isa, kundi dapat meron kang kasama. Kaya ang gagawin lang naman natin is maglaan ka ng oras. Lumabas ka sa comfort zone mo. Lalo na ngayong panahon ng tag-init. Kaya yung iba ayaw nang lumabas. Kasi aliisip nila, nahihirapan sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, isantabi nyo muna ang sarili nyo at unahin ang mission. Tandaan mo yung buhay na inialay, yung buhay na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Ang mission din natin is urgent, syempre. Kung kanina nabanggit ko, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw, sinasabi mo, hawak mo ang oras mo, paano naman yung oras ng ibang tao? Hindi mo rin hawak ang buhay nila. Pero paano din nila malalaman
na maayos din yung buhay nila habang meron pang oras. Kadalasan kasi ito yung naririnig natin, mamaya na, saka na lang. Sabi nung isang nabasa ko, pag yun pala yung word na ginamit mo, yun pala yung mabisang paraan ng kaaway para pigilan ka sa iyong misyon sa Diyos. Yung mamaya na, saka na lang, pagod ako, may gagawin ako. Meron palang ibang tao na nangangailangan din ng tulong mo. Ang urgent din ang mission natin sa ating Panginoong Diyos kasi magkakaroon ito ng eternal impact. Yung bawat kaluluwa na maaabot ay may eternal value. Kasi tandaan mo, hindi lang ikaw ang mahalaga sa Diyos. Meron ding ibang tao na mahalaga din ang mata nila sa Diyos. Walang masasayang kapag mayroong isang tao na lumapit sa ating Panginoon. Kaya may mas diba nakakatuwaan sa langit. Yung ginagawa mo para sa Diyos ay walang hanggang bunga. Kaya gawin natin yung lifestyle natin yung soul winning. Kasi ang ginagawa mo para sa mundo, yung ginagawa mo worldly trabaho, school, kung ano mang bagay, temporary lang yan. Ang sabi ng Bible, lahat lang yan pwedeng mawala, pwedeng mag-fade. Pero ang ginagawa mo para sa Diyos, pang-eternal. Hindi yang kalilimutan ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, walang masasayang sa ginagawa mong pagsosoul win para sa ating Panginoong Diyos. Walang sacrifice na hindi kayang palitan ng ating Panginoong Diyos. Tandaan mo, hindi ka lang niligtas para makarating ka sa langit. Iniligtas ka para magdala rin ng iba papunta sa langit. Diba? Iniisip mo, ikaw lang kasi ang papunta, ikaw lang. Pero tandaan mo, ang nais ng Diyos, meron pang iba na dapat pumunta. Kung hindi ka kikilos, sino? Kung hindi ngayon, kailan? So, ang mission natin sa Panginoong Diyos ay ngayon. Di ba? Ang sabi sa Book of Isaiah, whom shall I send? Ang sagot, Lord, send me. Kaya, ngayon pa lang, i-commit mo na ang sarili mo sa ating Panginoong Diyos. Ito yung kwento na, ito talaga hindi ko makakalimutan na kwento. Kasi merong mga American missionary na nagkaroon sila ng revival sa Amerika. Tapos sa revival nila na nangyari, ipinakalat sila sa iba-ibang parte ng mundo. Tapos merong ilang missionary, nakarating sila sa India. Doon sa India, pumunta sila sa isang tribo na pagdating sa Kristyanismo, wala. Mamamatay talaga. Walang, yung beliefs nila, yung practices nila, dapat yun lang. Walang ibang pwedeng pumasok. Itong missionary na to, itong mga missionary, meron silang nailapit sa Panginoon, isang pamilya. Mag-asawa, tapos 2 anak. Na talagang, nung narinig nila, yung pangangaral ng missionary na yon, naantig yung kanilang mga puso. At ang sabi ng tatay, I have decided to follow Jesus. Kasi yung na talagang sumunod siya sa ating Panginoong Diyos. Kasama yung kanyang asawa at saka nung kanyang 2 anak. Napalitaan ng pinuno ng tribo na merong isang pamilya na nabago yung klase ng pamumuhay nila. Kung dati may mga practices, may mga beliefs sila, hindi na nila ginagawa kasi ang ginagawa na nila kung ano yung narinig nila na dapat gawin bilang alagad ng Diyos. So nagalit yung pinuno. Pinatawag yung pamilya kasama yung ibang mga katribo nila. Tapos, siyempre, sinentensyahan sila yung mag-asawa, yung isang pamilya. So, ang sabi ng pinuno sa kanya, i-renounce mo yung faith mo kay Jesus Christ. Pero, ang sabi niya, ang sabi ng pinuno, i-renounce mo ang faith mo kay Jesus Christ, kundi mamamatay ang pamilya mo.
So sumagot yung lalaki. Sabi niya, I have decided to follow Jesus. Kaya nung sinabi niya yon, pinana yung dalawang bata. Siyempre, kung aanuhin mo yung tatay. Kasi nung sinabi niyang decided na siya na maglingkod sa Panginoong Diyos, pinanindigan niya. At sa paninindigan na yun, kahit anong mangyari. So, nawala na yung dalawang bata. Tinanong uli siya, i-renounce mo ang faith mo o mamamatay ang asawa mo? Sabi niya, though no one joins me, still I will follow. Sumunod yung asawa niya. Siya na lang. Kayo, kung kayo yung tatanungin, ganun ang mangyari. Ano sa bilang tao, masasaktan ka. Pwede isipin mo, ayaw mo na. Pero ang sabi niya, though no one joins me, still I will follow. Sabi nung pinuno, o ngayon, anong gagawin mo? I-renounce mo na ba yung faith mo? Ang sabi ng lalaki, the cross before me, the world behind me, still I will follow. Makita natin, yung ginawa ng isang, pati siya, pinana na rin. So, wala nang sa kanila. Doon sa buong tribo na yon, yung isang pamilya, dahil sa faith nila, handa na lang ibigay yung buhay nila. Doon sa tatay, anak yun eh. Ikaw, anak mo, lahat ibibigay ng gusto nila. Hindi mo sila pwedeng pabayaan. Asawa mo, syempre asawa mo yan. Ayaw mo rin na nasasaktan sila. Gagawin mo ang lahat para sa kanila. Pero ikaw, anong gagawin mo para sa Panginoon? At yung nangyari na yon, nawala na yung isang buong pamilya na yon, yun din ang naging dahilan. Nakita nung pinuno na yon, na yung isang pamilya na handa nilang ibigay ang buhay nila sa Panginoon. At yung pinuno at yung buong tribo na yon, naniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil merong isang pamilya na naglaan ng buhay para sa Panginoong Diyos. Nag-decide na sila. At yung decision nila na mag-decide sa Panginoong Diyos, no turning back. Hindi na, kasi pwede siyang umatras doon, dalawang anak pa lang niya eh. O kaya doon sa asawa niya, pwede na siyang umatras. Pero sasabihin natin, there's no turning back. Yung conviction mo para sa ating Panginoon. If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Tandaan mo, ano yung ginawa ng Diyos, kung naiintindihan natin yung ginawa sa iyo ng ating Panginoong Diyos, siyempre ang natural na itutugon natin ay total commitment sa ating Panginoong Diyos. Yung hindi ka na talaga babalik sa dati mong buhay. Alam niyo yung sinabi ni Jesus Christ doon sa 7 last words, yung number 6, it is finished. At yung pang-7, I commend my spirit. Akala natin, yun lang yung pinakano. Kasi 7 last words doon sa nakahang siya sa krus. Pero yung isa pang pinangako ng ating Panginoong Diyos, yung ibibigay niya, yung kanyang Holy Spirit. Tumayo tayong lahat. Sa oras na to, mga kapatid, totoo ang pagsunod natin sa Panginoong Diyos. Hindi siya madali. Lalo na't sanay tayo sa komportableng buhay. Pero nawa sa oras na to, tingnan mo yung cross. Pumikit tayong lahat. Diga. Huwag nyo na po intindihin yung mga katabi nyo. Intindihin nyo na po ngayon ang sarili nyo sa harapan ng ating Panginoon. Try nyo lang, pikit mata nyo, tignan nyo yung cross. Kahit anong cross, kung anong nakikita nyo, andon si Jesus Christ nakapako para sa'yo.
Ginawa niya sa'yo, binigay niya yung kanyang buhay. Tanungin mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Susunod ba ako o tatalikod ako? Kasi baka tanungin ka ng Panginoong Diyos, kausap mo siya doon, ako ba talaga ang Panginoon mo o salita lang ako sa labi mo? Kasi tandaan natin, hindi na sapat yung mga kantang naririnig natin. At may ministry ka, hindi na sapat lahat ng ginagawa natin. Ang mahalaga, kilala ka ba talaga ng ating Panginoong Diyos? Tinatanong kita ngayon, napapagod ka na ba sa laban ng buhay? Lumapit ka sa ating Panginoon. Kung may pagdududa ka sa ginagawa mong paglilingkod ngayon sa ating Panginoong Diyos, mas lalo kang lumapit sa ating Panginoong Diyos at hindi ka atras. Huwag mong tingnan yung pagod, yung hirap, yung sakripisyo kapag sumunod ka. Kung alam mo, palayo ka na sa ating Panginoong Diyos, nanlalamig ka na, no turning back, ba't bumalik ka sa ating Panginoon? Huwag lang to emosyon mo, dahil ngayon mo to naramdaman, kausap ka ng Panginoon. Hindi lang to panandalian. Ito yung magiging desisyon mo na pakikinggan ng Diyos. Ito yung commitment mo, natatandaan ng Panginoong Diyos, buong buhay, hindi parte lang ng buhay mo. Na ikaw mismo magsasabi, Lord, here I am, send me. Kasi tandaan mo rin mga kapatid sa oras na to, kapag umatras ka, baka doon mo marinig na, sabihin sa'yo ng Diyos, di kita kilala, lumayo ka sa akin. Pero sasabihin ko rin sa inyo, ngayon, kapag pinili mo ngayon, na Lord, hindi ako aatras, hindi ako susuko, baka sabihin sa'yo ng ating Panginoong Diyos, well done, good and faithful servant. Ngayon ka mag-decide sa ating Panginoon, ano ba yung gusto mong marinig sa'yo ng Diyos? Yung sabihin niya sa'yo, hindi ka kilala, lumayo ka, o sabihin sa'yo, well done, my good and faithful servant. Makipag-usap ka ngayon sa ating Panginoong Diyos. Kung handa ka, i-commit ang sarili mo, panindigan mo hanggang dulo. May hirap, yes, may sacrifices, pero tandaan mo yung sacrifices ni Jesus Christ ginawa sa'yo. Nagpapatong siya ng korona, tinik. Pikit natin yung mata. Tinanggap niya ang bawat hampas, ang bawat bugbog ng mga tao, yung pagpako sa kanya, mas grabe yung hirap niya. Hindi natin kayang tumbasan yun. Pero ano lang hinihingi niya? Buong buhay mo. Yun ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Sige, patuloy niyo pong kausapin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon ka mag-decide, kapatid. Kung sabi nga, kung pagod ka na, din mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Kung nahihirapan ka na, mas lalo kang lumapit sa ating Panginoon. Kung alam mo pa, wala kang ginagawa, lumapit ka sa ating Panginoong Diyos. Huwag natin sayangin na pagkatapos nito, uuwi na naman tayo, balik na naman tayo sa dati. Sabi nga, kung ano yung kinumit mo ngayon sa Panginoong Diyos, panindigan mo hanggang dulo. Hallelujah. Sige kapatid, habang may buhay, habang may lakas, habang may pagkakataon, nakausap mo ngayon ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kahit hindi mo intindihin, katabi mo, intindihin mo yung cross na nasa harapan mo. Si Jesus na nasa cross sa harapan mo sa oras na to. Hallelujah. Sundin ang kalooban mo. Ganasin man ang hirap sa buhay kong ito. Kahit
Hallelujah. Ako'y magpapatuloy. Sige po. Patuloy lang po kayo makipag-usap, magkaroon ng commitment sa ating Panginoong Diyos. Ikaw yan. Kasi kung wala ka pa rin gagawin na commitment sa Panginoong Diyos, baka may tendency pa na bumalik ka sa dati. Kaya ngayon pa lamang mag-decide ka na yung gagawin mo ngayon para sa sarili mo ba o para sa ating Panginoon. Tandaan mo, makaka-apekto to sa next generation. Walang iba kundi yung mga anak mo at magiging apo mo.